congested breathing. Ito yung parang barado yung ilong mo, may nakabara. No? Yung hindi ka makahinga. Ako minsan nga pag barado yung ilong ko, kaliwa barado, lipat ako dito sa kanan. Tapos ako barado sa, yung kanan naman ng barado, lipat na naman ako sa kaliwa. Okay? Isang gano'n. That's congested breathing. Okay? Next. Breathing after exercise. That's stertorous. Kasi syempre pag nag-exercise ka, nag-ano ka ng strength. Okay? So that's stertorous breathing. Di ba yung pag nag-exercise ka, parang gano'n. Di ba yung nag-ano ka ng pores pagka nag-ano ka nag-exercise. Next. Breathing after seizure. Alam niyo yung seizure? Yes. Di ba yung parang nangingisay? Okay? Parang nangingisay na gano'n. So, breathing after seizure, especially dun sa mga epileptic na tao. Okay? Mga pasyente na may epilepsy. After niyan mag-seizure, expect mo sa kanila parang hinihingal sila kasi parang pagod na pagod sila doon sa nila, pag-seizure nila. Okay? So that's stertorous breathing. Meron akong pinsan na epileptic siya, since elementary pa siya. Talagang pagka sinusumpong siya ng seizure, pagkatapos nun, talagang kala mo lantang gulay siya, parang pagod na pagod siya. No? Parang kulang sila ng tulog. Yes. Kulang ng tulog. Now, what can cause stertorous respiration? Ano daw? A partial blockage in the throat or nose. Di ba yung mga decongested nga sa nose, di ba? Yung barado yung ilong. Okay? A craniofacial abnormality. Craniofacial, dito yan sa ano natin, sa mga sinuses natin. Okay? Congenital mass in the nose or throat. Okay? Yan. Diyan involve yung mga sinuses natin. Kasi dyan sa mga sinuses natin, dyan nagkakaroon ng clogging. Dyan nagkakaroon ng bara. Okay? In the nose or throat and enlarged tonsils. Di ba pagka meron tayong na-experience yun na namamagay yung tonsils nyo? Yes. May tonsillitis kayo. Di ba minsan parang nahihirapan din kayong huminga. Tapos parang kayong nilalagnat. That's the effect ng tonsillitis. Okay? Next, pangalawa. So meron tayong stertorous respiration. Next one is abdominal respiration. Okay? Abdominal respiration, yung breathing in which the patient is using mostly, ano daw? Nakakita na ba kayo ng patient na nahihirapan silang huminga using their yung upper dito sa upper respiratory system nila. Makikita mo sa tiyan. Yung parang lalo na yung may mga pneumonia. Makikita mo ang hinga nila nandito sa tiyan. Lalo na sa mga babies, common yan, sa mga babies. Makikita mo na parang lumalaki yung butas ng ilong nila. Tapos yung tiyan ang makikita. Imbis na itong chest, ang nag-rise and fall, dito sa abdomen. Dito mo makikita yung parang breathing nila. Okay? So, nalaman ko yan doon sa doctor, yung pediatrician ng mga anak ko. Kasi mayroon akong anak na nagkaroon ng bronchial pneumonia. Okay? So, kapag ka daw ang bata, makikita mo na ang paghinga nila is parang lumalaki yung butas ng ilong nila. Tapos, dito yung tiyan, parang makikita mo yung tiyan nila, na parang yung tiyan nila, maalingan gano'n, maalangan yung tiyan. Okay, that is abdominal respiration. Yung mostly ng paghinga, yung breathing in, breathing out, abdominal muscles ang ginagamit ng patient. Okay? So, abdominal breathing, also known as diaphragmatic breathing. So, dito yan, sa tiyan. No? Or deep breathing is
also a relaxation technique. Okay? So ito, part din ng relaxation technique that involves breathing in slowly through the nose and then breathing out through the mouth. Diba? Minsan pag nag-exercise tayo, okay, inhale, sara yung bibig. Pag-inhale. Inhale tayo sa nose. Tapos minsan, okay, exhale. Ang exhale naman sa bibig. Yung hangin padadaanin mo sa bibig. Okay? Ang inhaling and exhaling, nakakatulong daw yan to relieve stress. Lalo na yung kapag, tsaka yung yung in the verge na yung galit na galit ka. Di ba minsan, kalma ka. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Okay, ganun ang inaano sa'yo. Kasi para ma-relieve yung stress and anxiety. Alam naman na natin to, how to practice abdominal breathing. Okay, yan yung inhale and exhale slowly. So, inhale through your nose and then inhale through your nose, exhale through your mouth. Okay? For 5 to 15 minutes. Ano naman daw ang benefit ng abdominal breathing? It helps you get more oxygen into your lungs. It calms you down. It lowers the blood pressure pala. Okay? And the heart rate. It reduces muscle tension. So, kaya kayo, pag na-stress kayo, practice yung abdominal breathing. Ha? Para ma-relax yung muscles. Number 3. So, meron tayong stertorous respiration, abdominal breathing. Number 3 is shallow respiration. Okay. Ano ibig sabihin ng shallow respiration? Breathing with only Narinig nyo na ba yan? Narinig nyo na ba yan? So, breathing with only the upper part of the lungs. Ito. Pero pag sinabi natin shallow breathing, parang, si Uncle, shallow na yung breathing niya. Ibig sabihin, parang hindi mo na nga ma-determine kung humihinga pa ba siya o hindi. Pag sinabi natin shallow, no? Parang medyo mahirap na ma-determine minsan. Minsan parang humihinga siya. Tapos minsan naman parang biglang babalik ulit matagal. Oo, tapos matagal. That's shallow respiration. No? Pero dito lang yung makikita mo yung movement sa upper part ng lungs. Okay? Shallow breathing also known as chest breathing. So, it's when you take in small amounts of air into your lungs. It can be caused by a number of things. Okay? Including anxiety, pwede, pain, or lung infection. So, yan yung mga pwedeng cause ng shallow breathing. Okay, examples ng shallow breathing. Anxiety attacks. Okay, anxiety can cause rapid breathing or shortness of breath. Okay? Lung infection. Chronic obstructive pulmonary disease. So, yung may mga taong merong COPD. Alam niyo, familiar kayo sa COPD? Ito yung matindi na yung yung asthma. Yung may mga matitinding asthma na ginagamitan na ng inhaler. Yung pop machine. Okay, kinakabitan sila. Minsan naman, yung mga may COPD, meron niyang, kasi pag may COPD, malakas mag-snore yan. Kasi may mga lung sila. Okay? Ito yung means, kailangan sinusanction. Kasi yung mga plema. Okay? Mga plema sa lungs. Ano pa daw cause? Stress. Okay? Shallow breathing is part of the body's fight or flight response to stress. Okay. Symptoms. Ito, mga symptoms.
So yung wheezing, yung sinasabi mo kanina na may tunog, pag humihinga, yung pag humihinga sila, maririnig mo parang, parang may hangin, diba? Nag-whistle sila din mga hangin. Mayroon kaming kapitbahay. Ako noon, nung may asthma nga ako, pag natutulog ako, parang may nagsasalita sa loob. Ganyan ako. Parang may nagsasalita sa loob. Minsan, pero parang na-outgrown ko na din siya. No? Na akala mo may kumakanta sa loob ng lungs mo. Okay, that's wheezy. Wheezy is shortness of breath. Okay, inana na natin ganyan dun sa shallow breathing. Dizziness. Okay, yun yung nahihilo. Pagkahilo. Okay? Nagsishallow yung breathing. Nose bleeding. Pag nag-nosebleed. Pale skin. Okay? So, titingnan ninyo, baka pag namumutla na ang isang tao, okay, pwede nang mag-shallow yung breathing niya. Swollen feet and swollen ankles. Bakit kaya? Pag swollen feet, pag nagsuswollen yung paa. Sabi nila may problema. Lalo na kapag ka may COPD. Yung may mga pulmonary, may mga problema sa... Basta anything that involves respiration, makikita mo kadalasan, lalo na pag malala na yung problema nila sa respiratory nila, makikita mo, swollen yung feet and yung ankle. Bakit? Kasi yung circulation ng oxygen hindi na nakakarating sa paa nila. Okay? Meron akong kaibigan, yun ang ikinamatay niya. So, nag-umpisa muna yung swollen yung paa. Hanggang sa yung circulation ng oxygen niya, nandito na lang kalahati. Hanggang sa nandito na lang. Nag-explode na yung heart niya. Swollen yung paa, hindi yung masakit o masakit. Ano yun? Nakakaramdam siya palagi ng parang nangangalay yung niya. Kasi makikita mo maputla na yung kasi nga, yung circulation, kasama na doon yung blood, yung oxygen, yung air, hindi na nakakarating doon sa lower extremities niya. Okay? So, kaya gano'n. And then, ano pa? Prolonged fever, cough, and chills. Ang fever, kapag tumagal na ng 3 araw, dapat dalhin kasi may problema na yan. Okay? Ang fever, dapat, lang yan, mga 1 or 2 days. Okay? Kasi ibig sabihin, kaya tayo nagkakaroon ng fever, ano daw ibig sabihin nun? Lumalabas yung immune system natin. Nilalabanan niya yung infection. Yun yung reaction sa katawan. Diba? May foreign body, may foreign virus na pumasok sa katawan natin, no? Ang reaction ng katawan natin, lalagnatin tayo niyan. Kasi lumalaban yung immune system natin. Okay? So, pero kapag tumagal na yung fever, then you need to consult na yung doctor. Okay? Pag mga 3 days na. So,